Eto naman tayo sa new video naman natin. So, ngayon, ginagawa ko pa yung wholesale talaga. Hindi ko pa tapos. Parang gusto ko muna bigyan siya ng konting time para ma-insert ko lahat ng details na kailangan kong insert doon sa ah, training webinar ko. Okay? Ngayon, gusto ko munang itackle yung Walmart. Bakit ko gusto kong itackle tong Walmart sourcing? Kasi nga, konti lang yung marunong na VA. May iba-ibang certain approach ang mga seller. Okay? Iba-iba yung approach nila, ano yung nag-work, sundin nyo lang. Okay? Kasi sila yung nakaalam. Alam na nila yung process. Kung kapag bago pa lang, mas maganda na alam nyo rin kung ano yung dapat na approach. Okay, tuturo ko sa inyo. Dalawang approach yung alam ko. Okay, meron pa akong alam na tatlo, pero dalawa lang muna yung ituturo ko. Kasi baka tawag dito, ma-overwhelm kayo sa mga certain terms and criteria na sasabihin ko. Okay? So, gagamit ako ng Sellify. Kung nakikita nyo sa Facebook ko, pinost ko yung tatlos, kinumpare ko si si SourceDart, si WAMP, tsaka to si Sellify. So, ito muna gamit yung Sellify kasi gusto ko siya sa product research talaga. So, sample ko lang si Lego. So, by the way, kung gusto nyo talaga yung tawag dito, yung mga ibang hidden features, meron naman pong YouTube sila, YouTube channel. Pero sa akin kasi ituturo ko sa inyo yung halaga lang naman. Hindi na yung sobrang daming alam nyo na hindi naman nagagamit talaga sa sourcing. Okay, first, this is Sellify. So, magda-download lang kayo. And then, this is magla-lock siya kapag nagpapalit ka ng VPN. So, hindi ako gumagamit ng VPN right now. Okay? So, ang kinaganda ni Sellify is pwede siyang gamitin dito at pwede rin siyang gamitin sa Amazon. Okay? So, Walmart and Amazon po siya. Papakita ko lang po. Amazon, try natin ang open ng Amazon po. And then, ito. Kung ito po, kung wala naman po akong ito, kung may Sellify ako, ino-open ko lang yung Sellify. Automatic, may graph na rin po siya. Halos same siya ng Kipa. Same lang po siya ng graph ng Kipa. Yan, di ba? So, si Sellify is pwede sa Amazon and pwede sa Walmart. Yun ang pinaka-importante. And then, kapag magre-research kayo, pwede nyo gamitin itong si Google. Search Google and meron po siyang reverse search. Okay? So, ito po yung Launch Product Explorer. Pwede yung i-check. And then, search eBay. Ito naman po yung history. Yung history, dito po nakikita kung ano yung na-search ng mga VA. So, kahit wala kayong time tracker, malalaman ni client kung ano yung na-search nyo. Kung nagsa-search kayo sa iba o nagsa-search lang kayo sa client nyo mismo. So, papakita ko lang. Ito yon. Ito yung sinearch ko for how many days. So, ito yon. So, malalaman ni client kung ano yung sinesearch ko. So, nag-reload siya. So, tatagalin ko na si Source Mogul. Source Mogul ang Source Mogul ako. Si Source Start. And then, hayaan ko si Sellify. So, nakikita nyo may ratings. Tingnan natin yung ratings sa baba. Ito pa yung ratings. Ito yung mga reviews. Ito ang rating siya, 107. Okay, tama. Reviews sa 14. Kung titingnan nyo, ito, dapat aware din kayo na authentic yung review. So, seller verified. Okay. So, okay itong product na to. Okay. So, yun ang unang chine-check ng mga seller. Dapat meron siyang verified na review. Okay? Tandaan nyo, verified review ang kailangan. So, eto, kapag nag-research kayo, reverse search nyo lang, pwede nyo i-click and automatic bibigay siya ng mga possible source. Okay? And then, kung papansin nyo dito, ito, binigay niya na target 23, sa target 23 daw, 39 sa iba, so pwede natin 23 target. So, makikita nyo, hover ko yung mouse dito sa ASINs, makikita ko eto, makikita yung graph, yung Kipa graph mismo. Okay? So, makita nyo sa Amazon is 23.99. Dito medyo mataas, 33.48. So, you can buy products on Walmart, in Amazon and sell it to Walmart. Pwede po yon.
Okay? So, 23, pwede natin sabihin 23, okay, game, pwede natin i-sell dito. Okay. And ang next na importante dito sa Sellify is yung additional fees. Hazardous pa siya. Halimbawa, meron kayong tawag dito, prep center. So, pwede nyo ilagay dito per item. Pwede nyo i-change dito. Okay? And then, reviews, verified reviews. Sabi ko nga, ito yung verified reviews for how many? February 1, 3, 2, 1. Ito yung maganda sa kanya. And then, the data, ito yung IP claim ba, tatlong medium risk lang siya, or hindi, ganun maganda dito. Pero kapag sobrang red na, wag nyo na lang i-accept. Magkakaroon kayo ng problema, mag-error siya bigla. Biglang hihingi ng mga documents si Walmart. Okay? In the next topic, yun din yung sasabihin ko sa inyo, open ko yung about doon. And by the way, sa Walmart is pwede kang mag-list ng new listing. As in, from scratch. You will create key item features, lahat sa iyo. Okay? And ang kailangan nyo lang i-make sure is yung PC. Price competitiveness. Kasi mag-error talaga siya. Mismo si Walmart ang magsasabi sa inyo ay hindi competitive itong price. Pero kailangan nyo lang is magkaroon kayo ng research na yung price nyo is hindi naman ganun, hindi naman lumabas sa SRP. Ibig sabihin, halimbawa ito, 33 sa Amazon 23 lang. Tapos sinell ko siya ng 54. So hindi na siya price competitiveness. So i-error ni Walmart 'yon. Okay? Take note nyo yun. Take note nyo yung sinabi ko. Ang importante, additional fees. Kapag merong prep center, lagay nyo lang dito po. Yan, lahat. So, paano gamitin itong calculator niya? Simple naman, ilagay nyo lang yung price. Ano ba, 23, 23, ganun. Okay? Pero, meron kasing ibang seller na gusto nila i-sell as a FNN. Yun na nga, yung sabi nga nila na fulfillment, merchant fulfilled. Okay? Kapag merchant fulfilled, is i-click nyo lang ito and then 23. Sabi natin 23.99. Okay? So, ano may another strategy kapag nag-piggyback lang, gusto niyo piggyback lang. Dapat wala si Walmart sa seller ha. Dapat wala. Ang gagawin nyo is i-check nyo lang kung ilang stock ang meron. Okay? Ilang stock ang meron sa ito quantity. Ilan yung availability ng stock nila sa store. So, titingnan nyo ito, oh, okay, 29. Ito siya matagal, 29. At 29, 33, 48. Bakit niya 30, 33, 48? Ang idea po nun is kasi this is a seasonal product. Ito sila, maubos ito sila. Guess yung strategy na yan? Bigyan ka na. Okay? Walang magtuturo sa inyo ng mga ganong strategy. So, ito, sabi natin, 33, 48. Okay? So, pwede natin sabihin na magsisell tayo 35. Sabi niya, sir, di ba merong uh, price competitiveness? Walang pakialam si Walmart sa price competitiveness kapag umabot ng Q4. And then, malapit ang Q4. Kasi ito yung mga mabenta. Reese, tandaan yung brand na yan. Yan, mabenta yung Reese na yan. Okay? At least binigyan ko ng idea. And then, ang kinaganda rin nito is seasonality. Check nyo rin dito. Yan, no? So, more on December talaga. Sell. Sell talaga yung price niya. Isabihin average interest by search and then the standard deviation. Nandito po yung nakalagay po yan dito. So, eto, 15%. So, grabe yung niya sa seasonal. So, kapag Lego po, kapag toys is mabenta po talaga siya Q4. So, aware din po kayo dapat na ito, nakita nyo ng sabi nga niya ng floor price, ito, is nasa 27, 27, tapos 21. So, kung ako, check ko yung 90 days, kung meron ba siyang 90 days. Ito, nakita nyo, 23, 23, sabi natin 1 year, check natin yung 1 year. Dati ito yung problema walang gantong graph. Nagbe-base lang sa Kipa graph sa Amazon. Sa product, sinesearch na yung product and then So, pwede nyong dito, check pa 28, tapos tumaas 33. Sabi nga, ito yung 33 pricing.
Ito, yan. So, tumataas lang yung price ng 33. So, pwede nyo i-sell ng 35. Huwag lang kayo masyadong gahaman. So, sabi natin 35, pwede nyo i-change ito 35 and then, alam nyo delay yung shipment. So, merchant fulfilled kayo. Tapos, sabi nyo 23.99. Ito, profit na to, hindi kami nagbe-base minsan sa ROI. Another strategy, another criteria is gusto naman fast selling item lang. And then, Ama and Walmart will recognize us. Madali na lang mag-ungate. Ungating is error. Papakita ko rin sa inyo next time. So, basically, ang research, kung magaling kayo sa Amazon Product Research, ganun din dito sa Walmart. Madali na lang. Magkakatalo kayo sa new listing. Paano kayo maghanap ng supplier and then kukunin nyo yung brand, kayo magsasell ng product. Anong malakas dito sa Walmart? Especially, mas malakas kapag groceries. Next is toys kapag Q4, mga ganun. So, dapat alam niyo yung mga seasonal items, lalo na papasok. Dami akong kilala naghahanap ng mga Walmart VAs. Okay? Kung trip niyong Walmart, follow na lang kayo and then I will give you more content about Walmart kasi konti lang talagang VA marunong dito. And papakita ko rin sa inyo yung mga tools na kinocomparean ko. Hindi lang kasi Sellify ang kinocomparean ko eh. Which is the WAMP. WAMP is the seller SaaS. Okay? Seller amp sa Amazon. And then the Source Dart. Okay? Source Dart is yung isang sa mga naging client ko, uh, one of the owner ng Source Dart. So, meron akong lifetime access. So, malay nyo, i-share ko sa inyo yung Source Dart and then try product research para magkaroon kayo ng idea kung paano gumamit ng Source Dart and then you can put it in your resume. Okay? Tulungan na lang tayo. Okay? Yun lang po. And hopefully, may nakuha kayo kahit konti. This is just an introduction. Sabi ko nga, iba-iba yung criteria ng seller. Hindi siya nagbe-base sa ROI, hindi siya nagbe-base minsan sa sales per month. Kapag nakita niyo na okay itong product, go na. May mga ganun. Iba naman is more on this, Sellify. Gusto niyo lang makita yung sales per month, ito, estimated sales per month yan, 62. Okay? And gusto ko lang bigyan kayo ng tip, bakit estimated sales per month? Kahit sila mismo, kahit ang mga software na to, hindi nila uh, nakuha yung tamang data. Kahit sila mismo, hindi tama yung data nila. So, kinukuha kasing API, kung may mga software dito, API, kinukuha, na-degenerate lahat ng information, pero hindi talaga, walang certain software na makasabi ng talaga, tama talaga siya. May walang ganun. Okay? Yun ang natutunan ko for testing these three software na gamit sa Walmart. And marami pa akong content na ibibigay sa inyo. And sabi ko, this is just an introduction. Kung may Amazon Flips, meron ding Walmart Flips. Yun lang yan. And if interesado kayo sa mga ganun content about Walmart, Shopify, Etsy, eBay, di ba? So, subscribe na lang kayo and hintay-hintay na lang sa mga videos ko. So, yun lang muna. Introduction lang naman and God bless.